Magandang araw sa inyo at malupit na banat na naman ang ating pong ihahatid ngayon. At ngayon nga po, araw na ito, breaking news, malupit na malupit. Talaga nga namang bumanat na naman po si VP Sara Duterte sa mga bumabati ko sa kanya patungkol po doon sa siya daw ay unstable at kung ano-ano pang may problema sa utak. Siya ho ay may hamon ngayon dito sa mga kongresista at gayon din ho dito sa sinabi ni Remulla. Naku po, pabira Ito na, pakinggan na ho nanet Napakalupit ho nito. Talaga nga namang nayayanig na naman ang mundo ng politika ngayon. Okay, panoorin natin. Exciting to, exciting. Unahin na muna natin. Dalawa kasi siya One is legal, doon kay DOJ. And then one is a demand for a psychiatric exam. Ayan. Doon sa House of Representatives naman. Okay. Alam mo, parang natin masasabi na napakalabong may problema sa pag-uutak ko ito si VP Sara Duterte. Pag siya nagpaliwanag, hindi nyo man nakikita, talagang yung train of thoughts niya, napaka-fix ito una, ito pangalawa. Di ba? Hindi yung katulad ng iba pag nagsasalita, di ba, ang gulo-gulo. Ito ho, malinaw ho, hindi yung iba, di ba? Gumaganon ganon. Di doon mo palang malalaman mo na kagad kung sino may problema. Diba? Yung iba naman, yung palang alam mo na kung sino na talaga ang merong sapak. Si VP Sara Duterte, relax. Ito una, ito pangalawa. Pakinggan ninyo di ba? So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Ako po, patoy! Patay tayo dyan! Nako! Meron tayo Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Pak! Yung palang yari na Bakit kanyo, ha? Isipin mo, DOJ Secretary ito. Actually, di ba, hindi lang naman. This is not the first time na narinig natin ito. Maalala natin yung diskarte nila kay Tebes, yung diskarte nila kay Bantag, yung mga sinasabi nila kay Pastor Kibuloy na fugitive. Doon pa lang malalaman mo na kaagad na medyo may sabihin na natin, ang description nga ni VP Sara Duterte, hindi alam yung batas. Pero ko sa tingin ko lang din, dahil sa pamumulitika, kaya tuloy nagkakamali siya sa pagpapaliwanag ng batas. Kasi alam nyo, pag ang isang katotohanan gusto mong baliin, di ba? Babaliin mo yung katotohanan, talagang mamamali ka in a sense na magmumukha kang tanga. Yung sabihin, magmumukha kang parang hindi mo alam. Pero actually, alam mo naman talaga. Kaya lang, ibinabali mo kasi, di ba? Binabali mo yung batas, kaya tuloy natitignan ka na parang bakit parang hindi mo alam ang batas. Parang gano'n, di ba? Yun yung nangyayari dito. Pakinggan natin, ha? There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of the body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer nagigets nyo ho yun? Iba yung talking about, yung pinag-uusapan o sinasabi sa ginagawa mo na mismo. Kasi sinasabi nila yung desecration dong patay. Okay, ano ba ibig sabihin ng desecration? The act of treating something sacred or holy in disrespectful or destructive way. Especially pagkapatay, kasi we consider that as sacred in a way dahil patay na po o parang merong na pong dapat galangin na. Pero iba po kasi yung binastos mo ng literal, ginawa mo yung sinasabi niya na huhukayin ko yung ginawa mo talaga, 'di ba? In action. Talagang pumunta si VP Sara doon sa sementeryo para hukayin. Iba po 'yon doon sa talagang sinabi mo lang. Gusto kong hukayin gusto mong hukayin ko yung tatay ninyo. Tapon ko sa West Philippine Sea. Iba po 'yon, Pinag-uusapan pa lang. Alam nyo, ito ang pinagkaiba sa totoo lang ng mga Duterte sa ibang mga politiko. Pagpasensyahan nyo na ha.
Ang mga politiko kasi tanga. Hindi, walang biro. Lalo na ho si, yung, hindi ko na lang i-comment kung sino. Yung mga congressman na nalalaman ng batas kaka-Google. Google lang, mga congressman Google. Diba? Doon nila nalalaman yung batas. Iba ho kasi ang mga Duterte, especially PRRD and BP Sara Duterte, wherein lawyers ho ito. Pinag-aralan ho nila, graduate ho sila. Alam mo nila yung mga wordings na gagamitin to make sure that legal ho yung kanilang ginagamit. 'Di ba? Kasi napaka-importante niyan sa korte, yung words, how you say it, and yung pag-ano mo ng words, importante ho yan. Sinabi ni BP Sara, malinaw ho kay Amy Marcos, dun sa group chat, hindi naman niya ginawa pa. Iyon po ay pagbabantalaang. Tuloy. Niya yun agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang picture. Ayun na yun eh. Sabi nga nila, di ba, pag mabilis ka, may mabagal. Ano ibig sabihin nun? Pag mabilis kang magsalita, siguradong may mabagal. Ano yun? Utak. Nagigets nyo? Kaya nga, di ba, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. It is not an accident that we have 2 eyes, we have 2 ears, di ba? And as a matter of fact, we have left and right brain. Diba? Meron talagang ganyan. Pag-aralan ninyo yan. Bakit ganun? Bakit dalawa yon? Pero, isa lang ang bibig. Ibig sabihin nun, magbigay ka ng oras sa pakikinig to make sure everything is correct. Mata, sa pag-unawa, at especially sa pag-intindi ng mga, alam mo yun, sasaliksik ng mga karunungan. Bigyan mo ng pagkakataon ng oras. Huwag kagad, puputak. Yun ang problema na sinasabi ni BP Sara Duterte. Di ba? Ang bilis kasing mag-react ni Remulla, di ba? Kesa ho sa, alam mo yun, pag-isipan muna, tingnan muna sa batas, kung talaga bang may ganun. Feeling niya siguro dahil siya Justice Secretary, alam niya na lahat. Di ba? Yan na siguro nasa isip niya. So, yun. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. Ayan po para sa kaliwanagan, baka sabihin ng iba, fake news tayo. Sabi dito, humans have only one brain. It is divided into 2 hemispheres. The human brain is the central organ of the human nervous system. May ganyan. Kaya nga, di ba, pagkasabi nga nila, pag ikaw ay mas yung kaliwa mong brain o yung kanan mong brain, parang meron yan pagdating sa art at saka magaling ka sa math, yung mga gayan, di ba? Yun ang sinasabi natin. Talay. That, neuropsychiatric. Pero, let us make this an election issue. Ayan. Yung Young Guns. Alam niyo kung bakit sinabi ni BP Sara Duterte yung hamon niya is election issue? It is because baka sabihin ng kalaban, that is illegal in our justice system. To have someone required na mag-drug test. Kasi dito hamunin niya ng drug test. Kaya nga sinabi niya, let's make this an election issue. Bilang mamamayang Pilipino na boboto sa inyo. Ipakita nyo that you deserve the vote by proving to us na hindi kayo addict. Yun ang sinasabi ni BP Sara Duterte. Although it's not, kasi meron batas niya na hindi pa pwedeng i-require. Hindi, lalo na ho sa mga kakandidato o di kaya sa ano. Pero bilang mamamayang Pilipino, we can ask. We can request, ika nga. I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit?
Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Hindi lang nagagalit, madam, napipikon pa. Nagpapapreskon pa. Ganun kalupit yung inyong banat. Ha? Talagang ganun kalupit. Nagpapapreskon pa. Ha? Pipila pa sila doon parang mga tanga. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. O, dalawa kay madam, ha? O, kumagat siya sa hamon ng mga mga congressman natin. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Alala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan. Ang ganda nun. Alam mo, ang ganda mga kababayan. Ang ganda nung sinabi ni BP Sara. You know why? Hindi exempted yung kapatid niya. O, di ba, ang daming nagbibintang kay Pulong Duterte. Ano yan eh, ganyan yun, adik yun eh. Di ba, meron nga isa dyan, yung sundalong kanin eh. O no, sinasabi doon eh, di ba? O, ano yan, triad yun. Nga ganyan, di ba? O, sindikato yan eh. O, nandroga, bla bla bla. O. Ang ganda na sinabi ni BP Sara Duterte, lahat ng young guns, lalo na yung mga tanga na nagmamagaling dyan sa Quadcom, na nag-google lang para malaman ko ano yung mga batas. Yeah. At saka yung mga nakapasok dyan dahil ginamit lang naman yung mga sikat na party list na membro nila. Iyan, i-testing natin sa amin. I-testing natin. O, sige. Lahat tayo, i-testing. Kapatid ko. Dalawa kasi yun eh. Yung nag-ano sa Davao, nakilala niya. Isama. Yan ang maganda sa mga Duterte, walang exempted. At kasama rin po siya kay BP Sara Duterte, drug test and psychiatry, ano ba yun? Psychiatric test. Yun. Talaga. As voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Fred? Yes, ma'am. Okay ka dyan? Okay, sige. So, okay tayo dyan. Ano problema dyan? Yan ang demand ko, ha? 2 test sa akin, isa lang sa kanila. Dihado pa ako. Kita nyo, ha? Dihado pa siya. Tingnan natin. Kayong mga congressman, natatapang ninyo, ha? Bago! Ang lalakas ng loob ninyo magsalita, ha? Tingnan natin. Pag hindi kayo kumagat dyan, una, wala kayong yag balls. Pangalawa, baka addict kayo. Isa lang sa inyo. Kay BP Sara Duterte, 2. So, ang hindi kakagat dyan, addict. Bangag. Yan na. Eto, linawin na natin. Pag hindi ka kumagat dyan, kung sino man kang congressman ka, bangag ka, gumagamit ka, gumagayaan ka. Habang binabanatan mo yung kabit mo. Sa mga young guns dyan, ha? Mga kababayan, pag hindi kumagat itong mga young guns na ito, adik sila. Bangag. Mga bangag! Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat?
lahat ng botante mag-demand ng drug test sa Yes, we demand. Ngayon, mga kababayan, if you demand, lagyan nyo dyan sa komento sa baba, we demand our congressmen to have a drug test. Yan ang panawagan natin, drug test sa mga congressmen. Pati yung mga party list representative, pati yung mga komunista, i-drug test na yan. mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is Yan, hair follicle testing. Independent. Hindi lang ho sa tabi-tabing ospital, ha? we are asking the help of PMA. Yan, PMA. Ano yan yung Philippine Medical Association. Tulungan niyo kami to set the guide. Kailan nyo mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. So nakasalalay yan ngayon. Mga media, tanungin nyo ngayon yung mga congressman. Papalag ba sila sa hamon ni BP Sara Duterte o hindi? Tanungin nyo na mga congressman. Kung hindi, bangag yung congressman nyo na yan. Pag hindi kumagat, bangag. Di ba? Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So sana pala tumakbo kung congressman tas magpapa hair follicle test ako. Kaya lang. Wala sa ulo, so sa baba. So baka sabihin nung doktor, hindi ka nga bangag, baog ka lang. Joke lang. Hindi naman ng baog, single lang. Makabaog naman kayo eh. Dapat ngayon na. Ngayon na. Magpa-drug test. Ngayon na, wag nang palibot dito. Kasi sinasabi ni BP Sara dito, pagka umabot pa ng 3 months yan, syempre, titigil na sila magdroga. After 3 months, saka sila magpapa hair follicle. Hindi pwede. Dapat ngayon na, biglaan. Palag na mga bangag. Lahat. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric. May neuropsychiatric test. Ayun dyan. Ma'am, what if ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too, ma'am? I'm not bluffing. Anong bluffing? She's just bluffing. No! Gusto nyo sabay-sabay pa kayo, televise. Gawin natin sa camera, pero ang PMA, Philippine Medical Association, gawin nyo. Papalagyan si BP Sara Duterte. Pambira kayo. Hindi nyo kilala yan. Atapang tao yan. Sabi nga ni Bato, baka masapo kayo yan. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. May ganito na message po si Congressman Dolong, pero wala na Kakampihan na naman ng media ito, sigurado ko. Yung, daming sabihin na naman, ipapaliwanag na naman ni Ed Linggaw. Ano mo ang sa batas? Tungkol sa batas, hindi po pwedeng i-require. Wala nga sinasabing i-require eh! Kasi nga wala nga sa batas yan, pero we demand as a voter. Inunahan ko na eh. Ipapaliwanag niya, Ed Explainer na naman. Gagano na naman yan eh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? Kasi madam, bangag. Bangag. Hindi natin alam kung sino doon, ha? Wala akong tinutukoy na tao. Kung sino man ang ayaw magpa-drug test, bangag. Pwede ba isama natin yung mga vlogger? Isama natin mga vlogger. Lalo na yung mga nasa kabilang kampo. Kung papatol kami. Lalabang kaming banateros dyan. Kami, sigurado kami kung meron man kaming positive. Positive kami sa sa sobrang takaw. Pero pagdating ko dyan, palag kami, kahit ng mga vlogger dyan sa kabilang kampo, ay nako, meron akong kilala dyan. Naubusan siya ng pambili, kaya palipat-lipat. Ay, Jesus! Iba naman dyan, nabubungi na. Oh, sus! So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time.
naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer, and naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito. Yari kayo. Kung sakasakali, pag-i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming. Yan yung sinabi. Unsound mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. Ayan, patay. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Naku po, patay tayo dyan. Yan ang problema. Ay, hindi ko naintindihan. Maganda yun. I am not like O, pakilagay na lang dyan kung anong yung sinabi ni BP Sara Duterte, ha? them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Tama nga naman. Siya ang pinakamataas. Mas mataas ba sa presidente? Tama, mali. Paano siya magiging desperada? Sinong pinaka-most ideal candidate o masasabi natin lamang na maging presidente sa susunod na eleksyon? Di ba siya? O paano siya naging desperada? Ang desperada, yung kulelat. Sino yung kulelat? Kulelat. Diba? Yun ang desperado. So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Yon. Hindi ako maarenglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na mamahimik. Naka! Noon, Yun ang gusto ko doon. Ayaw ko nang manahimik. Yari talaga kayo. Nako po, yari kayo. Maniwala kayo sa akin. Yari kayo pag yan nagdire-dire-diretso. Sigurado kung nga kayo, mga kababayan. Hindi, alam mo kung bakit. This is something unusual, ika nga, sa isang politiko. Yung taong she has nothing to lose. Alam niyo ibig sabihin ng she has nothing to lose? Wala eh. Ibig sabihin, kahit anong birada niya, wala naman, alam mo kung bakit niya sinabi yan. Ito analyzation ko lang kung bakit niya sinabi yan. Kasi wala siyang pangarap. Wala siyang pangarap na maging presidente. Wala. Maniwala kayo. Ako, kitang-kita naman natin kung yung isang tao would like to protect her or his image as a politician. Siyempre, medyo statesman. Kasi sigurado babanatan siya in the future. Kung may plano siyang tumakbong presidente, babanatan niya na hindi statesman yan. Di ba? Ganyan na ginawa nila kay PRRD. Walang plano eh. Hindi matakot ko, kung matalo ko sakasakali. Bakit? Hindi sa kanya kapakinabangan ang maging presidente. Hindi niya pinangarap ang maging presidente. Hindi niya ginusto yon para magnakaw or anything. As a matter of fact, she has the chance to be the president noong 2022 na andoon ang pinakamalakas na panawagan noong 2022. As a matter of fact, nandun kami sa Manila Hotel noon, nakaabang noon na magfa-file siya. Tandaan ninyo, wala pang o kung may paniniraman kay PRRD noon, hindi pa tumatama, ika nga. So, ang lakas ni PRRD noon. At gusto ng tao noon ipagpatuloy ang Duterte administration noon. So, naandun siya eh. Diba? Siya na ho ang pinanawagang lahat tayo noon. Kahit mga loyalistang taing
pananawagan na siya ho'y tumakbong presidente. Di ba po? So ano ibig sabihin nun mga kababayan? Wala po siyang ganun. Yung naa-attract sa fame, naa-attract sa panawagan. Hindi. Ano sabi niya? Hindi ako takbo. As a matter of fact, pinakiusapan nga lang siya na mag-vice president para manalo yung presidenteng si Marcos eh. Pinakiusapan lang siya. Kaya siya napilitan. Sige na nga. Takbo na. Kaya naman nanalong to si Marcos. Ibig sabihin po, wala yun sa kanyang bokabularyo yung yabang, yung ego, na hindi, ako na ang pinakano dito. Ako na. Wala. Kaya ako, naniniwala ako, yun ang ibig sabihin niya na she has nothing to lose. It is because hindi naman po siya nagpaplanong tatakbo sa 2028. Pero tayo, mga nakikita natin na siya po ang pinaka-qualified at pinaka-makakaayos ng ating bayan. Kasi nga, diretsuhan itong alin na to. Ito ang alin na pagka ikaw gago, kurap, wala siyang pakialam. Yeah? Talagang yayariin ka, babanatan ka, dudurugin ka. Yun ang ito si Madam eh. Ganun ang kanyang personality. Kaya nga ako naniniwala, lalong lumakas si BP Sara Duterte because of her press con. Kasi mas lalo siyang nakilala ng taong bayan na ganito pala itong tao na ito. Walang kaarte-arte. Hindi hipokrito. Talagang pag mali, bumabanat. Pagka talagang gago ka, talagang gagaguhin ka rin. Ito hinahanap natin eh, di ba? Mga kababayan, ito hinahanap natin na dati, di ba, nasabi nga natin, gusto natin si Pangulong Duterte kasi diretsuhan magsalita. Tapos tahimik pa tong anak niya. Ngayon, eto na, dire-diretso na. Yan ang gusto natin. And yet, wala siyang pangarap. You can only say that because pag wala kang pangarap. Ganyan no ang pamilya Duterte. Makikita mo rin yan kay Baste. Wala siyang pakialam. Yung bagang parang sa kanila, we're not here to please you. If ever we run for a higher position, it's because gusto lang namin ayusin ang bayan. Pagandahin ang bayan. Yun lang. It's not to please you. Kasi popular decision, hindi ibig sabihin tama. Hindi totoo yun. Pag popular ang isang desisyon, tama yun. Hindi totoo yun. Napakaraming popular na desisyon na mali. Halimbawa, yung sigaw ng mga Israelita nun, crucify him. Sino kinrucify nila? Ang Panginoong Yesus. Diba? Tinuring nilang Savior, pero sinabi nilang crucify him, crucify him. It doesn't mean yun ang sigaw ng tao, tama yun. Yun ang sinasabi ho natin dito. Walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Wala ako sa akin. Sandali, saan lang? Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang loka-loka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Let's go! Gusto nyo pa, televised ang exam. Yan. Gusto namin yan. Palakpakan. You also challenging na televised ang test. Oh, yeah! Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo. Against the government or your position yourself as the opposition ako? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Madam, pag pag praning, talaga mapapraning. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nyo lang ako.
Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, Nagagalit. kung inaaway nila, nagagalit sila. And sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na palaaway. Except kung inuunahan ako. Ayun, ganda ng sinabi ni VP Sara Duterte. Ay, kasi tinanong kung oposisyon ka na ba? Hindi. Sa totoo lang, wala naman eh. Gusto ko na nga manahimik sa mayor sa Davao eh. Post ako. Pinakiusapan ako. Di sige. Nag-DepEd ako. Nananahimik ako. Nagtatrabaho ako. Binanatan nyo ako. Ginawa nyo ako ng istorya. Tinrap nyo ako sa confidential fund. Binigay nyo sa akin. Late na. Nagtatrabaho ako. Nag-resign ako. Tahimik lang ako. Hindi ko siniraan si Walang sinabing paninira si BP nun ha. Pero tuloy-tuloy pa rin paniniraan yung mga hindot kayo. Ayaw nyo tumigil, lalo na itong tuwadcom na ito. Eto, napala ninyo. Tapos sasabihin nyo ngayon, opposition o galit ka? Hindi. Kayo nagsimula, sumasagot. Sabi nga niya, hindi naman ako, totoo naman yan, hindi naman maano si BP Sara Duterte noon eh. Bakit? Pag hindi siya inaatake, hindi siya sumasagot. Naalala nyo, sumasagot lang siya kay Ontiveros pag inaatake siya, kay Trillanes, pero minsan hindi niya nga pinapansin eh. This time, kasi inaakusan nyo ng kung ano-ano, korupsyon, bla bla bla. So, napipilitang sumagot si Madam. Kaya kayong tuwadcom, sabi nga niya, sabi din niya doon sa Mr. Deception, do not mention my name. Alam mo, parang sa mga gangster movie yan. Do not mention the name or you will be eliminated. Dito, do not mention the name of VP Sara Duterte or mabubuking ang mga baho ninyo. Gets nyo? Mabubuking ang baho ninyo. Kaya, pwede ba itanggalin nyo na lang sa bibig ninyo ang pangalang VP Sara o Inday Sara Duterte? Yun! Okay, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo. Bye-bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros sa